Maaga pa nga lang ay pinuntahan ako ni mama at sinabing maraming hinog na saging na saba at maglaga daw ako. Dahil masunurin akong anak paminsan-minsan. Oo, minsan lang dahil alam kong kontra ka na naman. Kaya naman pumunta ako dito sa gubat para kumuha ng saging na saba. Nung isang araw nga lang ito tiniba at hilaw pa, ngayon naman ay halos lahat ay hinog na. Nakakatuwa dahil kalalaki ng mga saging na ito. Literal na kapag may itinanim ay may aanihin, kailangan mo lang talaga magsipag at magtiyaga. Kaya naman hanggat maaari kapag kami ay may binhi ay nagtatanim kami sa may bakuran. Malaking bagay din ito upang makalibre o di kaya naman makabawas sa ating mga gastusin. Sa totoo lang talaga kayang-kaya kong kumain ng saging maghapon kahit walang kanin. Dahil nga sa aking probinsya ako at madalas ganito ang aming kinakain, nasanay na ako. Yun nga lang kapag nasobrahan naman ay sumasakit ang tiyan ko at kinakaba. Kaya naman dapat ay limitado lang ang aking pagkain nito. Dinamihan ko na nga ang pagkuha dahil bukod sa paglaga ng saging ay gusto ko rin itong prituhin. Marami din kasi kami dito sa bahay para isang lutuan na lamang, lalo't ako naman ang tagaluto ng pamilya. Eto na nga lahat ng nakuha kong saging na saba, abay mabigat-bigat din ito. Dito na ako magluluto sa aming ulingan dahil baka maubusan tayo ng gasol, may kamahalan pa man din. Mga plastik mong kaibigan ang pamparikit ko para naman mabawasan ang kala. Ang uling na ginamit ko ay tira pa noong naglitsyon noong handa. Ang kalahating sako din ito kaya naman matagal-tagal din na gamitan. Kapag matagal na lutuan ay dito sa ulingan at sa gasol naman ay mabilisan na lutuan. Tag-ulan na din kasi kaya mahirap maubusan ng gasol lalo't walang pambili. Hinati ko na sa gitna mga saging na saba para masimulan ko na din itong maprito. Hinihintay din kasi ito ni Kuya Caleb na maluto at ito ang gusto niyang kainin sa almusal kahit may kanin at ulam naman. Sa akin nga nagmana ang batang ito dahil mahilig kumain ng saging at hindi pihikan sa pagkain. Na kahit anong lutuin ko ay kanyang kinakain. Habang nagpiprito ay sinimulan ko na ding iayos ang mga saging sa kawali. Nilagyan ko ito ng dahon ng saging para naman hindi dumikit ang dagta sa kawali. May naiiwan pa rin kasing dagta kahit tinanggalan ko na ng tangkay ang saging, pahirapan din kasing kuskusin ang kawali. Dinagdagan ko din pala ito ng hilaw na saging dahil dumating ang kaibigan ni mama at mas bet niyang kainin ang hilaw. Ay sige ka ako, sabi ko naman sa inyo masunurin ako. Sa mga oras nga na iyan ay nangangamoy pritong saging na. Bangong-bangong talaga ako sa amoy nito, abot pa hanggang kahanggan. At nang maluto ng saging ay nilagyan ko lang ito ng asukal para makakain na si Kuya Caleb. Natapos ko nang maprito lahat ng saging ay isinalang ko na ang kawali para malaga na ito. Nais ko lang ulit at tinakpan ng dahon ng saging at cute size na takip ng kawali. Hindi ko rin kasi makita ang takip ng kawali ni na mama kaya pagtiyagaan muna natin ito. Aabutin din kasi ito ng ilang oras na pagpapakulo dahil marami at hanggang hapunan ng nguyaan nga ito. Nag-imis muna ako sa aming munting bahay para habang nag-aantay na maluto ang saging ay may matapos din akong gawain. Alam mo naman tayong mga nanay hindi napirmi sa isang gawain hanggang may nakikitang kalat ay iimisin. Dahil bawat segundo, minuto at oras ay mahalaga sa atin at nakakaalwan sa pakiramdam pag malinis ang nakikita mo. Makalipas ng 2 oras o higit pa ay nakaluto na tayo ng saging na saba. Napahaba na ang ating kwentuhan, naway sinamahan mo ko hanggang dulo. Kain po tayo. Hanggang dito na lang ating kwentuhan. Hanggang sa muli.